So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Marinol Flores, your sales consultant here at Mitsubishi Abad Santos, Tondo, Manila. So for today's video guys, samahan nyo ako at i-review natin ngayon ang pinakasikat na SUV dito sa Pilipinas, kundi ang Montero Sport GLX Manual Transmission. At alam naman natin na maraming mga OFW ang kumukuha nito dahil sa mura na at quality pa ang ating SUV. At guys, ang kinagandahan din talaga dito sa ating SUV na Montero Sport is mataas ang ating resale value na kahit tumagal na ay mataas pa rin siya kung ibibenta. So alamin natin yan from the interior at exterior. Pati alamin na rin natin kung anong promo niya for financing at sa kanyang cash discount. So yon, tara simulan natin. So for today's video, meron tayo ditong i-review ngayon na Montero Sport GLX Manual Transmission. So pag-uusapan natin ang isang tanong na madalas na tinatanong ng marami kung bakit nga ba sobrang mabenta ang ating Montero Sport GLX Manual. Sa dami ng SUV sa market ngayon, bakit parang hindi nawawala sa top choices ang variant na to? Tara, alamin natin. Una sa lahat, sa presyo. Kaya kung ikukumpara sa ibang Montero variants, ang GLX Manual ang pinaka-affordable. Pero kahit mura siya, hindi ka pa rin tinipid sa looks at ganda ng ating SUV. Manual transmission, yes, para sa ibang old school, pero para sa marami, ito yung practical. Mas matipid sa gas, mas mura ang maintenance at kung ikaw yung tipo na driver na hands-on sa pagmamaneho, siguradong enjoy ka dito. Ideal ito sa mga province, off-road at panghatak paminsan. Subok na din sa tibay ang ating Montero Sport, kaya maraming pamilya at negosyante ang nagtitiwala dito. Madalas pa itong ginagamit sa service vehicle, pang long drive o pang negosyo dahil kaya nito ang bigat at rough roads. Isa pang rason kung bakit nga ba mabenta ang ating Montero, dahil sa kanyang resale value. Ang Montero Sport, lalo na ang GLX Manual, ay mataas ang demand sa second-hand market. At dahil maraming gumagamit nito, madali rin ang pyesa at maraming marunong mag-maintain kahit sa mga lokal na talyer. Kaya kung nag-iisip kang kumuha ng SUV na swak sa budget, matipid at subok na sa tibay, hindi ka maililigaw ng Montero Sport GLX Manual dahil sa presyong abot kaya, performance at forma, panalo pa rin. Alam natin na hindi ito yung pinaka-loaded na variant. Walang push start, walang fancy touchscreen infotainment, pero para sa mga practical na Pinoy, sapat na yung basic features basta gumagana at maaasahan. Kumbaga, less electronics, less chances na masiraan, at para sa mga long-term users, mas gusto nila yung ganito. Hindi over-engineered, simple, functional at matibay. Marami ang nagsasabi, isa sa mga dahilan kung bakit pinipili pa rin ng Montero dahil sa suspension niya. Kahit GLX, hindi katalo sa ride comfort. Komportable kahit sa medyo lubak-lubak, kaya swak ito sa mga provincial roads o kahit sa city driving. At syempre, hindi rin nagpapahuli sa safety ang ating Montero Sport Manual. Meron ka pa rin dual airbags, anti-lock braking system, EBD or Electronic Brake Force Distribution at reinforced body structure. So kahit entry-level siya, hindi ka isusugal pagdating sa safety. So ang tanong, kailangan mo ba talaga ng top-of-the-line feature? Para sa iba, hindi. Ang mas mahalaga, reliability, tipid, at versatility. Tatlong bagay na meron sa ating GLX manual. Good news, para naman sa mahilig mag-modify, ang ating GLX manual ay isa sa mga pinaka-mod-friendly na SUV. Pwede mong lagyan ng aftermarket head unit, dashcam, roof rack, mugs, fog lamps, body kits, walang problema yan. Dahil basic ang variant, may freedom kang gawin siyang unique depende sa style mo. Or pwede nating i-upgrade into Black Series looks. Isa pa sa edge ng Montero, malaking community. May mga FB groups, clubs at forums para sa mga Montero owners. Ibig sabihin, madali kang makakahingi ng advice, tips at support, lalo na kung may tanong ka sa maintenance o upgrade. O tanong ng ilan, manual? So hindi ka ba napapagod? Yes, totoo. So kung araw-araw kang nasa EDSA, baka gusto mo ng automatic, pero kung ikaw ay taga-probinsya o mahilig sa long drive, manual ang mas practical. So tanong ulit, hindi ba bare ang ating GLX? Yes, mas basic pero lahat ng essential andyan. Plus pwede mong i-upgrade over time. Quick tip lang, kung gusto mong tumaas pa ang value ng ating GLX manual in the long run, i-maintain mo ng maayos at maglagay ka ng practical upgrades. Simple pero dagdag value agad. Kung ikaw ay isang practical Pinoy na naghahanap ng solid, maaasahan at budget-friendly na SUV, ito na siguro yung best choice mo. Hindi siya fancy pero panalong-panalo sa real-world use. So sa panahon ngayon, hindi na kailangan na sobrang high-tech. Ang kailangan natin ay sasakyang hindi tayo iiwan sa ere.